Magandang araw po sa ating lahat dito po sa araw-araw ng pagpapala. Panibagong araw na naman po ang ating pong tayo bibiyayaan ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa lahat po ng nakikinig sa araw-araw ng pagpapala. Dalangin din po namin, Panginoon, na sa araw na ito ay punuin mo kami ng iyong pagkalinga, lalo na po yung mga na naapektuhan ng habagat, Panginoon, sa aming pong bayan. Dalangin din po namin na kami patuloy na palakasin sa aming pong pananampalataya sa magitan ng aming pag-aaral ng iyong salita. Salamat din, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na siyang sasama po sa amin sa umagang ito at sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So magandang araw po sa ating lahat, sa lahat din po ng ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay ng araw-araw ng pagpapala. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa asin at ilaw, no? So magandang tingnan po natin ang Panginoong Jesucristo ay laging madalas, no, sa kanya pong pagbibigay ng turo, no, ay ang kanyang mga followers, tayo pong mga alagad niya ay lagi niyang tinutukoy na asin at ilaw, no? Marami pong mga talata sa Biblia, no, na tayo ay binibigyan ng isang malinaw na role bilang mga alagad ng Panginoon. At isa diyan yung pagiging asin at ilaw. Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16, no, sa The Passion Translation, "Your lives are like salt among the people, but if you, like salt, become bland, how can your saltiness be restored? Flavorless salt is good for nothing and will be thrown out and trampled on by others." Verse 14, "Your lives light up the world, for how can you hide a city that stand on the hilltop? And who would light a lamp and then hide it in the obscure place? Instead, it's place where everyone in the house can benefit from its light. So don't hide your light. Let it shine brightly before others, so that your commendable works will shine as light upon them, and they will give their praise to your Father in heaven." So sa verse 13 po, makita natin tayo po ay tinawag na salt, no? So sabi nga natin, if salt, no, ay wala na pong flavor, no? Wala na po siyang value. Ganon din po, if Christians make no effort to affect the world, we are worthless. So ang sinasabi lang po sa atin bilang mga Kristiyano, kailangan po mag-blend po tayo sa mga ibang tao, no, para tayo makaapekto sa kanilang mga buhay, at sila din ay sabi nga ay ang kanilang buhay ay magkaroon din ng seasoning. Ibig sabihin na maging ma-flavor din, no? Maging maganda rin yung buhay nila katulad natin, no? At sabi nga tayo yung nagpe-preserve ng life din nila, no? Lalo na sa mundong ito na nabubulok. So tayo po yung preservative ng Panginoon dito sa mundong ito. At ang sinabi rin po sa verse 14 and 16, tayo po ay ilaw, no? Na sabi nga kailangan yung ilaw natin ay hindi po natin maitago, kundi yung ilaw natin ay pagliwanagin natin upang ma-expose yung kadiliman sa ating pong kapaligiran. Kaya naman po, habang tayo po ay patuloy na nagre-remain, no, focus on Christ sa ating Panginoon, at tayo nagiging tagasunod ng ating Panginoong Kristo, we can expect na mananatili po na tayo ay magiging salt and light ng bayang ito, ng ating komunidad at ng mundong ito. Amen? So sana po ay meron po kayong maikling natutunan sa ating pong topic ngayon bilang asin at ilaw ng sanglibutang ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa lahat po ng aming mga tagapakinig. Nawa, Panginoon, yung ilaw at pagiging asin namin, Panginoon, ay apektado, Panginoon, ang mga taong lalapit sa amin at mga kakausapin po namin, Panginoon, sapagat kami ang salt and light ng mundong ito. Panginoon, maraming salamat. Sa iyo po namin binibigay ang lahat ng papurit pa salamat. Pagpalain mo ang lahat po ng aming pong tagapakinig sa araw mong ito. Sa pangalan ni Jesus. At ang sabi nga po natin, ang araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos
ay nagbubunga ng araw-araw na pagpapala ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon.